Alam mo, totoo lang, very revealing yan, no? So, the fact na sinabi na yan ng Justice Secretary, nakikita natin na talagang dapat na i-reconvene natin muli ang Quadcom para imbestigahan lahat ng mga bagay na ito. Sapagkat kung may connection talaga yan sa war on drugs, dapat na tudukan na ng Quadcom itong senaryong ito. Opo, and doon naman sir sa missing Sabongero, since kayo nga sa Quadcom, tinutukan nyo talaga yung mga naging biktima, umano'y biktima ng EJK. Ano lang pong masasabi nyo doon din naman sa mga pamilya, doon sa mga biktima ng yung mga tinatawag na missing Sabongeros, bilang ito nga tinututukan nyo na maimbestigahan to, ano po yung assurance ng Congress na makakamit nila yung same pursuit of justice katulad nung ginawa niyong pagtutok sa drug war? Actually, sa akin talaga nagsimula noon na in-expose yan sapagkat nangyari yan sa akin distrito eh. Yung Manila Arena na pinagawa nung isang gambling operator na binigyan ng lisensya ng dating mayor at of course, ng dating vice mayor, kami ang nag-rally against that. Ayaw namin na magkaroon ng isang coliseum doon sa aming distrito. Santa Ana, for example, sapagkat unang-una, national heritage yan. At pangalawa, diyan nakalagay ang pinakamatagal ng Roman Catholic Church. Doon din nagsimula ang Iglesia ni Cristo. At doon din nakalagay yung aming church for 50 years. No? Maraming mga paaralan doon, kaya kami ay nag-rally against that. Now, after awards, ano nangyari? Doon nagsimula yung patayan. 8 kagad ang missing. 8 kagad ang nawawala. At yung whistleblower na ngayon ay naging whistleblower, doon siya nagsimula eh. Siya ang head ng security doon sa Manila Arena. So, dapat lang talaga ituloy yan. Sapagkat ngayon, hindi lang 8, lumating ang panahon, naging 34 yan eh. Pagkatapos